Good day everyone. Ito yung ating Rhizomatous begonia. Rhizomatous dahil meron itong rhizome. Rhizome bago sa pandinig, pero ang isa sa mga popular na example nito yung luya. Kung saan dito tumutubo yung shoots o yung pinagmumulan ng dahon, at dito rin tumutubo yung ugat ng halaman. Madaming klase ang mga ganitong begonia, kaya lang nagkakaiba sila sa mga kulay ng dahon. Bigyan ko muna kayo ng background tungkol sa begonia na ito. Binili ko ito for 250 pesos. Pinalipas ko lang yung bulaklak niya. Ang daming bulaklak nito nang binili ko. Pinalipas ko lang, then gusto kong paramihin, kaya bibiyakin ko ito. Yun ang pamamaraan na gagamitin natin dahil yun ang pinakamabilis para maparami ang begonia. Una, gagamit tayo ng planggana. Lalagyan natin ng tubig. Dito natin ilalagay yung ating begonia. Kasi pag hindi natin siya ilalagay dito, mas mabilis ma-damage yung mga dahon niya. At yung tangkay ng dahon, tinatawag din petiole, mas madali siya masisira kung hindi natin gagamitan ng planggana na may tubig. Siya nga pala, kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe, paki-like na rin, and tap the bell para mapanood mo yung mga bago kong videos na ilalabas. Ilagay na natin yung ating begonia sa planggana na may tubig, then tanggalin na natin yung plastic. Binababad natin ito para mahuyag yung mga lupa, para makita natin yung rhizome ng halaman. Madaming pamamaraan ng pagpaparami ng begonia, pero yung pagbibiyak, ito yung pinakamabilis na pagpaparami ng begonia. Kasi sa ibang pamamaraan, patutubuin mo yung dahon o kaya yung kanyang petiole, kaya lang aabutin ng ilang buwan bago ito magkaugat at tubuan ng bagong dahon. Siguro mga 2 to 6 months. Kumpara sa pagbibiyak, malalaki na kagad yung dahon, meron na siyang rhizome, kaya mabilis tumubo yung halaman. Kaya yung gantong proseso, ito talaga yung pinakagusto ko sa pagpaparami ng begonia. Makapal yung ugat niya, kaya matagal matanggal yung mga lupa. Pero okay lang yung makapalang ugat kasi good sign na yun. Ibig sabihin, masigla yung ating halaman, healthy. Kaya tiyagain lang natin na hugasan para ma-reveal yung rhizome ng halaman. Ito yung mga parts ng halamang may rhizome para mas maging familiar tayo sa mga gantong klaseng halaman. Then tuloy-tuloy lang natin yung pagbawas ng lupa sa ating halaman. At muli, kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe and tap the bell para mapanood nyo yung mga bagong videos ko. Ito stolon, kung saan pwedeng tumubo dito ang bagong halaman or bagong ugat na begonia. Ayan, medyo malinis na yung ating rhizome, kaya mabibiyak-biyak na natin yung ating halaman. Ito yung isa. Hindi naman natin pinipilit yung matitigas na part ng ating begonia. Kinakapalang natin yung madaling ma-separate. Ito kahit maliit, kompleto na sa ugat, mabilis na rin siyang tumubo. Ini-inspect natin. Then kung ano yung mabilis biyakin, katulad nito, yun yung tinatanggal natin. Ayan. Kasi yan namang mother plant natin, patuloy pa rin siyang manganganak, kaya tatanim lang uli natin sila, then dadami na naman itong mga ito. And siguro okay na yun para madami pa rin matirang dahon dun sa mother plant natin, para mas madali pa rin siyang dumami. Then itanim na natin yung ating mga begonia. Unahin na natin yung ating mother plant. Nag-prepare na tayo ng paso na may lupa na. Nilagyan na natin ng kalahati para konti na lang yung idadagdag natin. Yung naman lupa natin, ordinary yung mga lupa lang ito. Kinukuha natin sa bundok. Then dinadagdagan na lang natin ng ipa para
hindi siya masyadong clay pagbasa. Hindi naman masela ng begonia sa lupa, kaya okay lang yung ganitong lupa. Yung mga begonia tamang-tama lang sa klima ng Pilipinas. Gusto nila yung tropical or subtropical climate katulad ng sa Pilipinas. Gusto pasinin nila na arawan sila ng konti at laging basa yung lupa nila. Kasi napansin ko mas healthy sila, mas malalaki yung mga tangkay nila pag laging basa yung lupa nila. Maganda ring indoor plant ito kasi natotolerate din nila yung kahit konting liwanag lang. Pero mas maganda sa tabi ng bintana mo sila ilalagay para mas maging healthy sila. Ayan, itanim na natin yung mother plant natin. Dagdagan na lang natin ng konting lupa at itatanim na natin yung iba. Mapapansin nyo rin na kahit biniyak-biyak natin ito, madami pa rin siyang dahon, kaya maganda. Iba-iba yung mga plastic pots na ginagamit natin. Ito medium lang kasi medyo maliit lang naman yung itatanim natin dito para hindi rin masyadong malakas sa lupa. Nilagyan na natin ng lupa yung paso natin, then dadagdagan na lang natin. Piniprepare na natin ito para mabilis lang yung pagtatanim natin. Sa ganitong pamamaraan ng pagpaparami ng begonia, sigurado ka na mabubuhay sila. Saka hindi mo na kailangan maghintay ng 2 hanggang 6 na buwan bago sila tubuan ng bagong dahon at magkaroon ng mga bagong ugat dahil biniyak-biyak natin sila, may mga dahon na sila, may mga ugat na sila, kaya mabilis yung pagpaparami natin. Yung pagbibiyak naman na ganito, mas nakakatulong pa sa halaman dahil nabibigyan ng chance na lumago yung mga maliliit na halaman. Then mga anak din itong mga ito, so pwede na rin natin gawing mga mother plants ito once na mga anak na sila. Sa gantong pamamaraan, halos 100% chance na yung survival ng mga halaman natin. Kaya mas maganda kung ganitong pamamaraan ang gagamitin natin sa pagpaparami ng ating mga begonia. Dagdagan na lang natin ng konting lupa ito. I think okay na ito. Isa-set aside natin ito. Tapos mamaya didiligan natin yung mga tinanim natin. Meron tayo ditong baby begonia at yung isa maliit din. Pagsasamahin na natin sila sa isang paso. Medyo maliliit tong susunod nating itatanim pero I think 100% na rin yung survival rate nila. Kasi may mga ugat na naman sila. Saka meron nang na-develop na rhizome. Kaya may stock na sila ng pagkain para mag-survive. Half filled na yung paso natin para dadagdagan na lang natin ng lupa para mabilis na pagtatanim. Mas mabilis tayo matatapos. Okay na to, set aside ulit natin. Again, kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe and tap the bell para mapanood mo yung mga bagong videos ko. Ito na yung huling halaman na ating itatanim. Ganun din, may nakalagay ng lupa doon sa paso natin para dadagdagan na lang natin. Hobby ko lang tong paghahalaman. Hindi ko naman siya negosyo pero nagpaparami ako. Baka pagdating ng future, ito yung maging hanap buhay ko pag nag-retire ako. Kasi gustong gusto ko talaga yung farming, gustong gusto ko yung maghalaman. Na-exercise ako pero hindi ko nararamdaman yung pagod dahil relaxing din naman yung pagtatanim. At fulfilling din pag nakikita mo may bulaklak or malago yung mga halaman na inaalagaan mo. Pinupuntahan ng mga bubuyog at ng mga paru-paro yung mga bulaklak. Nakakatuwa lang tingnan at panoorin. Okay na din ito. Mapapansin nyo from single mother plant meron na tayong 5 begonia na naitanim dahil sa pagbibiyak-biyak natin. After few weeks, ito na yung baby begonia natin, medyo lumaki na. Then ito yung isang begonia, lumaki na rin, dumami na rin ang mga dahon niya. Yung 2 begonia natin nahingi na, kaya wala na dito. Itong mother plant na lang yung isa pang natira.
At mapapansin nyo, sobrang dami na naman ng mga dahon niya. Siguro in a few weeks, pwede na naman nating biyak-biyakin ito. Palalakihin lang natin yung mga baby plants. Ayun o, ang dami na uli. Ibig sabihin, kumakalat din yung rhizome sa ilalim ng lupa. Kaya yung mga dahon niya naka-spread sa ibabaw ng lupa, kumakalat din. May ipapakita ako sa inyong begonia. Rhizomatous din ito. Pinapalipas ko lang yung bulaklak niya. Baka biyak-biyakin ko rin ito. Sana masubaybayan nyo. Ulitin ko ulit, please don't forget to subscribe and tap the bell para ma-inform kayo pagka meron ako mga bagong videos. Maraming salamat.